Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, ano ang gagawin ng Diyos sa mga kurakot? At mayroon tayong concept na sin. Sin in Scripture is described as hamarsha, meaning missing the mark of God's perfect standard. It is more than wrong behavior. It is rebellion against God's holiness and result in separation from Him. God is just and will not leave the guilty unpunished, yet His mercy is revealed through Christ. Only through Jesus' sacrifice can we be forgiven, restored, and freed from condemnation. Our response is to concept, renounce sin, and walk in obedience, trusting Jesus Christ alone for salvation. At may kita po natin ito sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and for all for short of the glory of God. At ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching po natin. Sin is hamarsha, which means is missing the mark. So, yung kasalanan pala, ang ibig sabihin na yung hamarya na ang ibig sabihin ay missing the mark, na kung saan namimiss mo yung mga dapat nakabutihan yung gagawin mo. At ngayon naman sa ating second teaching, God will not leave the guilty go unpunished. So, hindi hahayaan ng Panginoon na yung mawala or alisin yung guilty sa mga taong hindi pa niya napaparusahan. At ngayon naman sa ating third teaching, Christ alone save us from God's punishment. So, tayo palang mga nasalba na ng ating Panginoon. Iniligtas na pala niya tayo sa punishment na kanyang ibibigay sa atin. And ang kanyang mga paparusahan na lang ay yung mga taong wala pang guilty sa kanilang mga ginawa. Kagaya na doon yung mga kurakot sa mundo natin ngayon, dahil alam naman natin na maraming nangyayari sa mundo natin ngayon na kasamaan, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. At ngayon naman sa ating application, first application, repudiate the belief that God balanced good and evil. So, maniwala tayo na sa ginawa ng Diyos na binabalance niya yung kabutihan at syempre yung kasamaan na din. Hindi siya nagpapantay sa kasamaan lang at hindi siya nagpapantay sa kabutihan, dahil hindi na maniniwala yung mga tao kung hindi niya pinagpapantay yung mga bagay na yun. At ngayon naman sa second application, remember that all sin has day of reckoning. So, palagi natin tatandaan na yung kasamaan ay mayroon siyang katapusan. Hindi yung kasamaan, hindi siya nagkakaroon ng endless sa buhay ng bawat isang tao. At ngayon naman sa ating third application, renounce all sin and pray for spiritual breakthrough. So, alisin natin lahat ng mga kasalanan and i-share natin siya kay God. At sa pamagitan nun, kailangan natin manalangin sa spiritual break na ibibigay sa atin ng Panginoon. At tatako na tayo ngayon sa ating last part, which is yung discussion. Why is trusting in Christ's sacrifice essential for our salvation rather than relying on our own good works? So, para sa akin, mas maganda yung nagtitiwala ka sa binibigay na sakripisyo ng Diyos. Siyempre, meron siyang tinatawag na essential na salvation na manggagaling at magre-rely sa good work natin. At sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na mas alisin lahat ng kasalanan na mayroon sa puso natin at palitan natin ito ng kabutihan. At ngayon naman sa ating alternative question, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko po sa sarili ko na hindi ko kailangan gumawa ng kasalanan, or kung may magawa man ako kasalanan, kailangan ko ito agad na ihingi ng tawad sa Diyos. So, ayun lamang po for our this discussion. Thank you for watching.